So, ngayong araw mga par, no? So, siguro ngayon ko na sasagutin yung inyong mga katanungan, no? Maaaring sa inyo, mga par, alam na kung bakit wala akong trabaho, no? Diyos na po, direksyon, nandito. Oh, Canada! Good morning po and welcome back to my channel again. So, ayan, wala tayong ginawa dito ngayon mga par, kundi mag-stay lang sa bahay. Meron tayong mga nasikaso lang, dito mga gawaing bahay lang mga par. So, wala man tayong masyadong gawa sa ngayon. No? Dahil yun nga, alam niyo naman, nandito lang naman tayo sa bahay, wala tayong trabaho. No? So, ngayong araw mga par, no? So, siguro ngayon ko na sasagutin yung inyong mga katanungan. No? Maaaring sa inyo, mga par, alam na kung bakit wala akong trabaho. No? So, nakita nyo sa thumbnail mga par. No? So, explain ko ngayon, no? Sa inyo. No? Kung yun nga, bakit na wala akong trabaho mga par. Dahil nabasa nyo yung mga sa thumbnail mga par, no? Na-refuse kami. No? So, ayun, ikikwento ko lang mga par. No? Hindi ko siya na-share doon nung nangyari sa amin dahil gusto ko pag sinare ko sa inyo, pag may mga tanong kayo, masasagot ko mga par. No? So, ang ginawa ko, inasikaso ko muna, no? Yung aming mga dapat asikasuhin, no? Para ma-restore, no? Ang aming permit dito sa Canada mga par. So, umpisa natin mga par, no? Kung naalala nyo mga par, nag-apply kami ng extension, study permit extension nung nakaraang March, no? Dahil may expired nga kami ng March 30, no? So, dapat before may expired ang iyong permit, no? Mo mga par, dapat i-apply, no? For extension, no? So, dahil nga ang program ni Mrs. mga par ay next year pa, ng April, no? 2026. So, mag-expire kami ng March ng 2025, no? Mga par, dahil nga sa kaka-deferred namin, no? Kung napanood nyo yung mga nakarang vlog ko. So, nag-deferred kami mga par dahil sa, yun nga, yung program niya ay hindi na kailangan dito mga par, no? So, minabuti naming mag-deferred, no? Magpalit ng program para, ayun, makasigurado kami na talagang kahit magbago yung mga rules mga par, so parang may chance kami, no? Na mabigyan din ng PGWP dahil yun nga, nababalita noon na yung ibang mga program ay hindi nabibigyan ng PGWP. So, kaya kami nag-deferred or nagpalit ng ibang program mga par. So, yun nga, sa madaling sabi mga par, no? Na-extend namin, na-apply namin naming study permit extension kasama kami mga dependents, no? Ako at saka si Inday. No, at yun nga, napasa namin March 14 mga par, no? Doon namin napasa, no? Mga par, no, naghintay kami ng 6 months para doon sa result ng aming extension, no? But unfortunately, no, na-refuse po kami ni Inday. Dalawa pa kami ni Inday mga par, no? At ang lumusot lang sa amin ay yung student, no? Which is si Mrs., no? Dahil nag-apply rin si Mrs. ng kanyang, yun nga, study permit extension tsaka yung co-op work permit mga par, no? Dahil yung co-op kailangan ng work permit. So, sinama lang namin doon sa application. And ang ginawa namin mga par ay DIY, no? Dahil akala ko nga noon, madali lang, no? Or walang magiging problema dahil nandito na nga kami sa Canada. At ayun, kaya kami na lang ang gumawa, no? So, hindi na kami na-consultant, no? Which is medyo hindi maganda yung result mga par, no? Yun na nga, na-refuse kami mga par, no? Nalungkot kami, syempre. Dahil isang challenge na naman po sa buhay Canada namin na kung anong dapat namin gawin, no? At syempre, nung ma-refuse ako mga par, nagtatrabaho pa ako noon, no? At nung na-receive ko yung refusal, no? Nung September 17, no? To be exact, September 17 ko po na-receive ang aming refusal, no? Nag-stop po ako ng work, no? Hindi na ako nagtrabaho, tinawagan ko yung company namin na
wala na akong permit, no, hindi na ako pwede magtrabaho. And yun nga, sinabi nga nila na baka magawan mo pa ng paraan, so hintayin ka namin. No, sinabi nila kaya nilang maghintay sa akin ng hanggang 2 weeks mga par, no. So yung ibang kwento sa trabaho mga par, sa ano ko na, sa ibang vlogs ko na ikikwento sa inyo, i-share ko rin po sa inyo yun, no. Yun nga, kaya yun, nung walaman namin mga par, huminto ako ng trabaho, so hindi ko muna na-share sa inyo, no. Kaya marami nagsasabi mga par, no, na tamad daw ako, na bakit hindi daw ako magtrabaho, no? Maraming mga negative comments akong nare-receive mga par, o nababasa, no, sa ating mga ibang kababayan, no. Pero marami din akong nare-receive ng mga kababayan natin mga par, no, nung nalaman nila na wala akong trabaho mga par, no. Minessage nila ako na ano nga, yung mag-apply ka dito par, no, tulungan ka namin, i-refer kita, no. Yan, sabi ko lang, hindi pa ako ayaw ko pa magtrabaho, no, dahil ayaw ko pang i-share yung aming nangyari nga sa amin, no. At nagpapasalamat ako doon sa mga kaibigan natin, no, na nagpaabot sa akin ng tulong, no. Marami pa rin talaga yung mga kababayan natin dito na handang tumulong, no. So yung mga hindi maganda nag-comments, magilan-gilan lang po yun, no. Talagang ewan ko kung anong pinagdadaanan din nila, no. So ayan nga para yun na nga, mabalik tayo doon sa refusal namin. I-explain ko nga sa inyo kung bakit ako na-refuse, no. Na-refuse po ako dahil ito mga para, pagka inano ka ng Canada ngayon, pag may result ka na o refusal, no, mayroon na silang sinasama doon na ODN or Officer's Decision Note, no. Doon ina-explain nila kung bakit ka na-refuse, no. So mas maganda na ngayon dahil noon kasi mga par, no, magre-request ka pa ng GCMS para malaman mo talaga yung talagang dahilan kung bakit ka na-refuse, no. So ngayon sinasama na nila sa application mga par, pag na-refuse ka mayroon ng ODN, no, or yung Officer's Decision Note, no. So nakalagay sa akin mga par doon is dahil doon sa rules ng January 21, 2025, no, na lahat po ng mag-a-apply ng study permit or study permit extension, no, ay kailangan masteral or PhD or doctorate ang kukunin ng student mga par, no. Pero dahil nga yun nga, naumpisa na namin, diploma naman ang kinuha ng asawa ko, ay talagang marirepose ako mga par, no. At ayun nga, wala kaming magawa dahil rules is rules mga par, no. Nasama tayo doon mga par, no. So hindi ko rin ikalain na masasama kami doon. So pero unfortunately nakasama kami. So ayun, tanggap namin na na-refuse dahil nga wala ka nang magawa doon, no. And then ang refusal din ninday mga par is meron kaming hindi na ilagay na mga mayroon kaming hindi na ilagay na ano mga par, na documents, no. Gaya nung letter of enrollment niya sa school, no. Hindi ko po yun nailagay, no. Hindi ko nailagay. So mali sa side po namin, no. Medyo dahil nag-DIY nga kami, no. So hindi ko nailagay yung letter of enrollment niya. So ngayon kasi mga par, hindi ka nasasabihan ng IRCC na i-produce mo, no. Or i-email ka nila na ano, kulang ka, produce mo. No, wala na ngayon mga par, no. So pagka kulang ka talaga, no, i-refuse ka nila agad dahil talagang nagbabawas sila ng tao yung ngayon mga par, no. So kahit nakita nila na bata, no, yung si Inday, no, nakita naman nila doon na 8 years old, no, dahil kulang nga na requirements mga par, no, ni-refuse nila agad, no. Kaya sabay kami ni Inday na-refuse. Yun yung dahilan din ng na-refuse kay Inday. Kaya yun, ang ginawa namin mga par, no, nagpahinga muna konti, syempre, no. Nagmumuni-muni kung anong dapat gawin, no. Ngayon na nga mga par, no, nag-konsulta na kami sa isang immigration lawyer, no. Syempre may bayad yung consultation. At yun doon, in-explain niya lahat kung anong dapat namin gawin, no, kung ano pang magagawa namin mga par, no. So ayun mga par, no, ang may papayo ko lang, no, at sa mga mag-apply pa, balak mag-apply, no, aralin niyo po maigi yung mga requirements dahil nga ang ano nga ngayon, hindi ka nila sasabihan kung kulang ka, no. So ang maibibigay ko lang na tip mga par, no, lahat ng pwede niyo ilagay, no, ilagay niyo na lang, no. Ilagay niyo lang doon, ipasok niyo doon sa ano niyo, no, sa documents, no. Bahala na silang mag-assist doon, no. Yun, kailangan din talaga mga par na magbasa ka rin, ano, ng mga balibalita or magtanong ka rin sa mga ibang nag-a-apply dito mga par, no.
And yun nga iano ko na tip sa inyo, mga tips, no? May masasabi kong tips sa inyo, no? Yung mga may balak mag-apply pa. Ayun. Siguro, hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-apply ng extension, no? Na after January 21, mga par. At wala rin naman ako nababasa na nababalitaan na katulad ng pangyayari sa akin, no? Reviews namin, bibigyan ka dala ng Canada ng 90 days, no? Para mag-stay sa Canada. So, kailangan mong gawin, i-restore mo, or uwi ka, mga par, no? So, ang ginawa namin, mga par, no, ay ni-restore namin yung aming status dito sa Canada, mga par, no? At ikikwento ko rin sa inyo, mga par, yung kung paano namin ginawa, no? Kung anong ginawa namin doon sa restoration namin, no? Sa susunod na vlog, mga par, no? Pero sa ngayon, yun nga, maraming salamat doon sa mga nagpaabot ng tulong, no? Nag-comment doon sa mga vlogs natin, nag-comments doon sa mga vlogs natin na yun nga, hanggang tumulong sa atin, mga par, no? Maraming salamat, no? And sa lahat po ng mga kaibigan natin sa iba-ibang probinsya, mga par, no? Si Parid Salazar, Cypro 83, no? Shout out by Don Birch, shout out. Kabayan Pedro Roque, shout out, no? Dinalaw pa talaga ako ni Kabayan, no? Naalala nyo yung vlog ko na dinalaw ako ni Kabayan Pedro Roque, mga par, no? Yun yung mga panahon na malungkot tayo, no? Dahil yun nga, na-receive natin yung ating refusal. So maraming salamat, Kabayan Pedro Roque, no? And shout out po Boss Elmer, shout out din, no, sa boss ni Kabayan, no? And yun, Irene, Jan Sibog, no? Rainier Perez, no? Maraming salamat, no? At syempre ang ating kaibigan si Parmark Soria, no, ng Surrey, British Columbia, no? Ang ating kaibigan din si Parmark Soria, no? So ayun. Kaya nga may kasabihan, mga par, no? It is what it is, no? So kailangan mong gawan na lang ng paraan kung anong mga dapat namin gawin, no, para makapag-stay pa dito sa Canada, no? At ayun lang, mga par, no? At yun, nasagot ko na yung mga tanong nyo, no? Alam nyo na, mga par, no? Iniintay nyo lang na sabihin ko, no? Na ganun ang nangyari sa amin, no? Kaya, ayun, ang may papayo ko, mga par, sumunod tayo sa mga rules dito sa Canada dahil, yun nga, maapektuhan yung ating application yan in the future pagka, yun nga, may ginawa kang, may nilabag ka sa mga rules nila. So, ako, mga par, dahil nga nawalan tayo ng status, so hindi na ako pwede magtrabaho, mga par, no? Kaya nakikita nyo sa mga vlogs, so nandito na lang ako lagi sa bahay, nagsundo kay Inday, no? O ano na lang ginagawa ko rito, no? Mga taong ano lang sa bahay, no? Mahirap, mga par, no? Para sa akin, no? Dahil sanay po ako magtrabaho, hindi po ako sanay na walang ginagawa o walang trabaho, mga par, no? Dahil alam nyo naman kung nanonood kayo sa mga vlogs, no? Nagtatrabaho tayo sa barko dati, no? And yun, trabaho lang, mga par, no? And then ngayon nga, wala tayong magawa, mga par, kundi maghintay, no? Dahil ayun, dahil bawal nga, mga par, no? So hindi natin dapat kailangan natin respetuhin, no, ang mga rules dito sa Canada, mga par. So ayun lang. At sa next vlog, mga par, ikwento ko sa inyo, no, kung anong ginawa namin, no, para ma-restore ang aming status, no? At mga tips pa na iba na kapupulutan nyo ng aral, mga par, no? So yun, maraming salamat ulit, mga par, no? And laban lang tayo, mga par, no? At isa tayo sa ano ngayon, patunay na ito na yata ang pinakamahirap na mga par, na sitwasyon, no? Sa buhay Canada, dahil nga permits na ito, yung mga permit na namin ang involved dito, mga par, no? At kung hindi nga namin maayos ay kailangan namin umuwi sa Pilipinas, mga par. So yun lang, maraming salamat ulit, mga par, no? Abangan nyo yung aking kwento, no? Sa pangalawang vlogs natin ikikwento dahil medyo mahaba na rin to, mga par. So maraming salamat ulit, no? Shoutout sa lahat, no? Be positive lang always, no? Christopher in Canada, shoutout. Maraming salamat sa inyo. To God be all the glory, and we'll see you in the next one. Bye!